Si Anthony Edwards na ang nagsabi, unstoppable ngayon si SGA. Siya ang magiging MVP. Jimmy Butler interesado ang mga binitawang salita at huling run ng Warriors, si Domantas Sabonis. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original top brand watches, mabibili lamang sa halagang 1,100, i-click lang ang link sa comment section. Ang Oklahoma City Thunder superstar na si Shai Gilgeous-Alexander ay naglalaro ng napakahusay ngayong season, kaya't maging ang kumpiyansang si Anthony Edwards ay tila umaayon na siya ang karapat-dapat manalo ng MVP award ng maaga pa lamang sa season. Noong Miyerkules ng araw sa laro ng Thunder kontra Timberwolves sa Paycom Center, hinarap ni Edwards si Gilgeous-Alexander sa depensa. Sa kabila ng pagiging mahusay na defender ni Edwards, nagpakawala si SGA ng 40 puntos para pangunahan ng Thunder sa 113-105 win. Para sa akin, hindi siya kayang bantayan, sabi ni Edwards. Kapag one-on-one matchup, oo, ibigay mo na. Sigurado 2 puntos na agad yon. Kaya sa tingin ko, kailangang itrap siya. Baka hindi rin gumana pero kailangan subukan. Siguradong kailangang magpadala ng pangalawang depensa lalo na kung may pabor na matchup siya. Kapag may bantay na alam niyang hindi kayang depensahan siya, nako, sure ball na iyan. Sa tagumpay na yon, naitala ng Thunder ang kanilang ika-12 sunod na panalo. Sa span na ito, nag-a-average si Gilgeous-Alexander ng 33.4 points, 5.7 rebounds, 5.3 assists, 2.3 steals at 1.3 blocks per game. May shooting siya na 56.6% from the field and true shooting percentage with 67.5%. Sa parehong panahon, meron siyang plus 177 plus minus at tila napakadali para sa kanya ang bawat laro. Noong Martes din, naglaro si SGA na parang nagbibiro lamang sa depensa ni Edwards, nagtala ng 19 na puntos sa ikatlong quarter at tinapos ito gamit ang isang napakahusay na buzzer beater laban kay Donte DiVincenzo na nagsasalarawan ng kanyang kahanga-hangang season. Ako'y umaasa na ibigay nila sa kanya ang MVP ngayong taon. Pakiramdam ko, dapat siya ang nanalo nito noong nakaraang taon. Pero ngayon, naglalaro siya ng parang wala na sa tamang isip. Dagdag pa ni Edwards. Marami ang naniniwala na sapat na ang ginawa ni Gilgeous-Alexander noong nakaraang season para manalo ng MVP matapos niyang pangunahan ng Thunder sa pinakamahusay na record sa Western Conference. Subalit nagtapos siya sa ikalawang pwesto sa MVP balloting na may 15 first place votes and 640 total points. Ang parangal ay napunta kay Nikola Jokic ng Denver Nuggets na nakakuha ng 79 first place votes and 926 total points. Ito ang pangatlong MVP award ni Jokic sa huling 4 na season at siya rin ang nangungunang kandidato para sa award ngayong taon dahil sa kanyang pinakamagandang statistical season sa NBA. Ngunit muling pinatunayan ni SGA ang kanyang husay habang pinapangunahan ng team na may pinakamagandang record sa West. At ginagawa niya ito nang wala ang kanilang pangalawang pinakamahusay na player. Malinaw na ito ay isang napakalakas na kaso para sa MVP ni SGA ngayong season. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay SGA? Sa ibang balita naman, si Jimmy Butler ay bumalik na sa ensayo kasama ang Miami Heat noong Martes matapos makaligtaan ang nakaraang 5 laro ng koponan. Ang kanyang presensya ay nagbigay rin ng pagkakataon sa mga mamamahayag na makapanayam siya kasunod ng ulat mula sa ESPN noong araw ng Pasko na nais umano niyang matrade bago ang trade deadline ng NBA sa Pebrero. Pagkatapos ng ensayo, hindi kinumpirma o itinanggi ni Butler kung nais niyang umalis sa Miami Heat na may kasalukuyang record na 16-14. Importante ba? Importante ba talaga? Sagot ni Butler nang tanungin kung nais ba niyang ma-trade. Wala akong pakialam kung ma-trade ako, kung saan ako mapupunta o kung sino ang nagsasabi ng kung ano. Lahat ng yan ay wala sa kontrol ko. Naglabas naman ng pahayag si Heat President Pat Riley kinabukasan matapos ang ulat ng ESPN na mariing itinanggi na ititrade ng team ang 35 taong gulang na si Butler. Nang tanungin si Butler kung magiging masaya siya kung mananatili siya sa Heat sa natitirang bahagi ng season, sinabi niya, "Hindi ko alam," sagot ni Butler. "Tingnan na lang natin, panahon lang ang makapagsasabi. Hindi ko masasabi kung ano ang mangyayari bukas. Pinahahalagahan ko ang pahayag, pero negosyo lang ito. Wala akong magiging sama ng loob kahit ano pa ang mangyari." Naitanong din kung mas makakabuti ba para kay Butler at sa Heat kung mananatili siya o lilipat bago ang February 6 trade deadline. "Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Nasa kay Pat Riley." Yan, sabi ni Butler.
Gagawin niya ang pinakamainam para sa organisasyon gaya ng nararapat hanggat masaya ako. At ngayon masaya ako. Nasa magandang estado ako. Kasama ko ang mga anak ko. Malusog ako. Nakangiti ako. Pangako, masaya ako. Sa gitna ng usapan tungkol sa kanyang hinaharap, sinabi ni Butler na handa na siyang bumalik sa lineup para sa laro sa Huwebes laban sa New Orleans Pelicans. Ang hinaharap ni Butler sa Miami ay mananatiling paksa ng usapan hanggang magkaroon ng trade o malinaw niyang ipahayag ang kanyang kagustuhang manatili sa team. Nang tanungin kung nais ba niyang manatili sa Heat, nagbigay ng malabong sagot ang 6 na beses na All-Star. Magandang tanong, yan! Sino ang nakakaalam? Ako hindi, sabi ni Butler. Sa ngayon, nandito ako at sisiguraduhin kong magiging kapaki-pakinabang ito. Magko-compete ako at mananalo. Maraming usapan, maraming ingay at okay lang yan sa akin. Hindi ako naaapektuhan. Gusto ko yan. Namumuhay ako sa ganyan. Pinapanatili kayong nagtataka, ang mundo nagtataka. Magandang pag-usapan ka. Mas maganda kapag ikaw ang hinahangad. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors matapos magsimula ang kanilang season na may record na 12-3 at pansamantalang maging top seed sa Western Conference ay biglang bumagsak. Sa kasalukuyan, hawak nila ang 16-16 record at halos hindi na makasigurado sa play-in tournament spot. Ang maagang tagumpay ng team ay nakasalalay sa paggamit ng 12 or 13-man rotations sa sistema ni Steve Kerr, ngunit tila nawawala na ang kanilang momentum. Sa gitna ng kanilang pagsisikap na makabawi, parehong nahaharap sina Stephen Curry at Draymond Green sa katotohanan ng pagtanda at pagbaba ng kanilang prime years. Marami ang naniniwala na maaring gumawa ang Warriors ng malaking trade upang mag-all-in para sa huling pagkakataon na makakuha ng kampyonato. Ayon kay Michael Science, nasa focus ang Warriors na magtitrade para sa isang veteran superstar sa ilang bahagi ng 2025. Anuman ang mangyari sa trade deadline ngayong taon, mukhang handa ang Warriors na gumawa ng malaking hakbang sa pamamagitan ng trade. Kabilang sa mga pangalan na naiuugnay sa Warriors ngayong season ay sina Jimmy Butler, Brandon Ingram, LeBron James, Antetokounmpo at iba pa. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng tradisyonal na center sa kanilang roster, tila mas makatwiran na mag-trade para sa isang malaking manlalaro na kayang magpuno sa frontcourt. Samantala, ang kanilang karibal na Sacramento Kings ay nahaharap sa masalimuot na sitwasyon. Ang pagpapalit ng coach at spekulasyon na si De'Aaron Fox ay maaaring humiling ng trade. Dahil dito, maraming team ang nag-aabang para makinabang. Ayon sa ulat, sinabing isa ang Warriors na all-in sa posibleng gagalaw para makuha si Domantas Sabonis. Kilala siyang 3 beses nang nanguna sa liga sa rebounds, 2 beses nakatanggap ng MVP votes sa Sacramento. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.